And twice. Hello. Hi! Hello. Finally! Congratulations! Thank you so much. When did you get here? A while ago. Okay. I slept. I'm sure. Flight was away and congratulations! You're on a winning streak. Ay, talaga. Yeah. How does it feel like, wow, you're nearly able to pass that challenge that there is in this world right now? Wow, that is honestly, I've been very focused on the competition and everything that's next. And people keep asking me, especially after head-to-head, they said, how do you feel? And honestly, the first thing on my mind was, oh, we have rehearsals after this, so I gotta focus. But it is an incredible honor for me to even be able to compete in all of these different fast tracks and to place in the fast tracks and to score very well is just, I'm so grateful. I'm so grateful for this opportunity. I'm so grateful for the people behind me, and I'm going to work and focus even more on the things to come. Did you expect to be shortlisted in majority of the classes today? I honestly did not, especially when I got to the talent competition. Now, I love talent. It's one of my favorite categories. However, when I saw all of the caliber of talent that my sister queens had, I just had no idea what was going to happen because there were so many amazing acts. And so when I was called for top 3, I was overjoyed and so grateful to the organization, and honestly, very surprised and shocked, but it was an awesome time. Yeah, a lot of us back home are really happy with what you have been accomplishing here. Yeah, so what do you think is the secret why a lot of the judges are really picking you? Wow, I really couldn't tell you that. It's very subjective. Judging is subjective, so you have no idea what goes on in the mind of a judge. But I think for me, my strategy was to do well in every fast track, to give my best, to train for each one beforehand so I can compete well now. And I think that strategy is working as of right now and will continue to work in the future. At least that's my hope and prayer. Man, you look so amazing. Oh, thank you! Yeah, Politika, napanood nyo po itong latest na interview dito kay Asia Rose Simpson matapos yung kanyang performance kagabi dito sa kailang Top Model of the Year sa challenge competition at isa sa mga fast track challenge ng Miss World 2026. At dito is na-interview po siya ng ating kababayan na isa ring pageant vlogger, itong si Adam Hinato, dito sa kanyang pagpunta sa Miss World para saksihan, dahil ilang araw na nga lang po ang ating hinihintay ay makikilala na po natin ang kung kanino ipapasa or sino ang susunod na Miss World 2026. So dito po sa sinabi ni Asia Rose Simpson sa kanyang laban sa Miss World ay sinabi niya yung kanyang strategy kung saan ay every challenges, every competition dito sa kanilang labanan ay talagang ginagalingan nitong si Asia Rose Simpson. At naalala ko kasi mga kapolitika yung strategy before ni Megan Yang, kung saan ay sinabi niya sa isang interview na yung strategy na ginamit nila is yung pick everyday. Kasi merong mga strategy na know when to pick, pero sabi naman ng ating mga netizen is hindi na daw kasi yun nag-work. So pick everyday, ibig sabihin is every challenge, every day at every competition kinakailangan magpakitang gilas ka at hindi pwedeng babaan mga kapolitika yung standard of requirement ng isang labanan. So pag may time na kinakailangan mag-shine ka ay dapat nagawin mo yung best. So ito yung ginagawa ni Asia Rose Simpson, kung kaya kahit doon sa hindi niya pagkasali sa Top Model of the Year ay questionably sa mga netizen natin kung bakit yung nakita natin is parang mas maganda pa ata yung sinuot at performance ni Asia Rose Simpson, pero sila pa yung nakarga sa top 5. At napag-usapan naman po natin ito doon sa ating mga naunang video na give chance to others naman dito sa ibang candidate, especially sa Asia at Oceania mga kapolitika, na ipanalo ni Vietnam yung Top Model Fast Track Challenge. So naipalabas rin po natin yung video ni Vietnam doon sa ating mga naunang vlog, na ang sabi natin ay mabait pala itong si Vietnam dito kay Asia Rose Simpson, at pinuri niya pa nga ito si Asia dahil bumilib siya. Napakabata pa lang ni Asia pero grabe na yung kanyang paghanga dito kay Asia Rose Simpson. So in other words ay mabait itong si Vietnam, kapanalo sa Top Model of the Year.
So ibigay na lang po natin sa kanya mga kapolitika yung portion na yon. Okay? So mabait itong si Vietnam at gustong-gusto ko yung kanyang personality. Although pagdating sa com skills ay masabi natin na lamang pa rin po si Asia Rose Simpson. So again, sa Asia is panalo po si Vietnam, sa Africa naman is si Nigeria, sa Europe, France, at yung sa Americas at sa Caribbean ay naipanalo po ni Dominican Republic yung kanilang top model of the year fast track challenge. So mag-advance rin po itong mga candidate na ito dito sa top 40. Okay, so yun po at nahati-hati kasi yung mga selection pagdating sa mga judges. Hindi lang dapat pwedeng suluhin ng isang continent yung mga spot dito sa top 40. The final multimedia challenge, Beyond the Images. In just 60 seconds, tell the story of your Miss World journey in Vietnam through the moments that photos and videos don't usually show. Go beyond the events, beautiful locations and glamorous appearances. Introduce us to your roommate and the friendships you have formed. Share your most meaningful highlights, strong emotions and greatest challenges, as well as the small details that have become part of your daily routine. What made you laugh? What moved you? What tested you? And what will you carry home in your heart? Be creative, authentic, and personal. Use your own voice and perspective to reveal the real story behind your Miss World experience in Vietnam. So your video must not exceed 60 seconds. So magpapalabas po ng mga authentic na mga video itong mga candidates dito mga kapolitika kung ano yung mga experience nila dito sa Vietnam. And I believe ay part po ito ng pag-promote ng kailang turismo dito sa kanilang bansa at na mention na ito before ni Asia Rose Simpson sa kanyang on the spot na question doon kung paano niya i-promote yung Vietnam at talagang mic drop, napakagaling nung kanyang pag-promote ng bansa base dito sa kanyang karanasan. So ito I believe na isa rin sa maging highlight ni Asia Rose Simpson sa kanyang competition dito sa Miss World 2026. So abangan natin mga kapolitika yung yung kanyang 60-second video to promote Vietnam or yung kanyang experience or yung kanyang karanasan. So dito is nagsuot rin po ng orange na color itong si Asia Rose. Kagabi I believe merong kahulugan yun mga kapolitika at yung blue. Kasi yung blue yun ang color ng Miss World crown. At itong orange naman is yung winning color nila Miss Supranational itong si Katrina Ligado at yung kay Catriona Gray doon sa Miss Universe Thailand last 2018. So may kahulugan po or meaning yung mga kulay ng isinuot ni Asia Rose Simpson sa kanyang pagrampa kagabi. At mga kapolitika, atin po palang pag-uusapan kasi nung last year, di ba, ang kinurunahan ay isang Asyano na itong si Opal Suchata mula sa Thailand. So may mga discussions ngayon dito sa social media na paano kaya yan ngayon dahil si Asia ay dito mismo sa Asia din na continent siya galing. So ang question is, taga Asia pa kaya ang susunod na Miss World? Okay, parang kasi ito, parang conflict na dapat isa sa ibang continent naman or ibang region naman ang susunod na mananalo dito sa Miss World 2026. So sa akin naman ang aking magreaksyon at masasabi dito sa mga ganitong usapin na baka sa Asia na naman daw yung winner dapat daw sa ibang dapat sa ibang continent naman. I believe na didepende pa rin yan kung sino yung deserving na manalo ng corona. Okay, whether you are from Asia, whether you are from Africa, Europe, or Caribbean. So magdidepende pa rin po yan sa magiging performance, sa pagiging deserve ng candidate na yon. So I believe na it doesn't matter kung taga-Asia itong ating pambato na si Asia Rose Simpson. Bagay na bagay mga kapolitika sa kanyang pangalan and we hope talaga na mapapasa kanya ang corona ng Miss World para ngayong taon. Okay? So hindi magmamatter kung saang kontinente, ang importante dito mga kapolitika ay deserve ba ng isang candidate itong blue crown ng Miss World organization. So yun po ang aking masabi at maging reaksyon. So yun po ang ating latest na update ngayon. Wala pong major events today mga kapolitika. Itong ating mga usapin ay patungkol lamang sa aftermath ng Miss World na naganap kagabi at yung mga samot-saring reaction rin ng ating mga netizen dito sa social media sa performance
ni Asia Rose Simpson. So, again, kung hindi man napasama itong sa Asia sa top 5 ng top model dito sa Asia, is wala tayong problema mga kapolitika, okay? At especially ito kay Vietnam na napakabait rin naman ni Asia, at yung pag-promote ni Vietnam dito kay Asia, I believe na malaking impact yun kasi very important yung pag-promote niya kasi sa all throughout the competition is siya yung mas nakakilala dito kay Asia Rose Simpson dahil nga ka-roommate sila mga kapolitika. So everyday nakaka-deal niya, everyday is nakakasalamuha ni Vietnam itong sa Asia. So malaking promotion yun sa kanya na kung saan is positibo at maganda ang pagkakilala niya dito sa ating representative sa Miss World 2026. At yun mga kapolitika ang ating latest na mga update dito sa nagpapatuloy pa rin na day 21 na sa Miss World 2026 competition.